Kasi some of the congressmen are not even, parang hindi sila receptive na ipatawag si Saldico. Ngayon, paano ipapatawag kung nasa United States? Medical concerns daw. Bakit magbi-medical concern? Ang sa Pilipinas ba, walang mga hospital? O bakit kailangan lumabas ng Pilipinas? Wala bang hospital tayo? Ang dami natin magandang hospital dyan. Mga kabayan, kinalampag ng netizen at ilang grupo ang Palasyo ng Malacanang at House of Representatives kaugnay sa tila pananahimik ng mga ito sa kontrobersyal na isyu na kinasasangkutan ni Saldico. Ayon sa political analyst na si Professor Ana Marindugoy, dapat daw ay lateral o walang pinapanigan ang gobyerno sa pagbibigay ng lookout bulletin sa lahat ng mga pinaghihinala ang sangkot sa maanumalyang flood control project. Matatandaan na si Saldico ay lumipad papuntang Amerika para daw magpa-check up sa kanyang kalusugan. Ito ay sa kabila ng kasagsagan sa ginagawang pagdinig sa Senado para sa investigasyon sa massive korupsyon sa ghost project ng flood control sa bansa. Sabi pa ni Professor Marindog, hindi lang dapat nakapokus sa mga kontraktor at mga opisyal ng DPWH ang Senado at Kamara dahil hindi magtatagumpay ang ginagawa nilang anomalya kung wala silang koneksyon sa mga congressman, partikular sa liderato nito na si Speaker Martin Romualdez Jr. at Saldico. Kung magbibigay sila ng lookout sa BI na wala makakalabas ng bansa, dapat it should be lateral to every possible person, regardless kung official o hindi, contractor o hindi, as long as napapag-usapan, ilagay mo yan sa notification para hindi makaalis ng bayan. Opo. Kasi look, Saldico is out of the country. Kaya bang habulin yan? Yung post ko nga sa Facebook kanina, sabi ko, gamitin ni Marcos Jr., ni President Marcos, ang clout niya with the United States to bring him home para umattend siya ng Senate hearing or di kaya congressional hearing. Kahapon sa isang media interview, matapang na nanindigan ang bagong upong sekretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Secretary Vince Dizon na automatic na sisibakin niya sa pwesto ang lahat ng mga district engineer maging ang mga kasabwat nito na dawit sa pagpirma at pag-approve sa mga maanumalyang dokumento ng mga contractors. Ayon pa kay Dizon, sa oras na may makita sila at napatunayang ghost project sa bawat lugar sa iba't ibang bahagi ng bansa, sisibakin niya ang mga district engineer at sasampahan pa ng kaukulang kaso. Ito lang, sasabihin ko sa inyo, kung merong makitang ghost project tayo, automatic yon. Dismissed ang DE at lahat ng mga kasama sa district na nag-sign off doon sa mga ghost project na yun. Kung matatandaan, nag-init ang ulo ni Secretary Dizon matapos tumambad sa kanya ang isang ghost project sa Playa del Bulacan na pinunduhan ng 96.5 million at kalaunan ay idineklarang fully paid na at 100% completed ayon sa DPWH na pinamumunuan ni Henry Alcantara. Pero napag-alaman na 3 linggo pa lamang itong inuumpisahan matapos uminit ang issue sa Senado at gumawa ng aksyon si PBBM. Worth 96.5 million from the 2024 GAA. So 2024. Okay. So yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yun nakikita nyo yan. Kasi obviously, bago pa nang gawa yan. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, 3 weeks ago. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed ito last year. Wala na ito ghost project ito Klarong-klaro na ghost project ito. Dahil sa ipinakitang sinseridad at tapang ni Secretary Dizon, pinuri naman siya ng ilang congressman, partikular itong si Parañaque 2nd District Representative Congressman Yam Suwan. Ayon kay Congressman, ipapaubayan niya ang lahat ng responsibilidad at pag-aayos sa napakalaking problema na natuklasan sa DPWH hindi lang sa kanyang distrito, kundi maging sa lahat ng distrito sa iba't ibang bahagi ng bansa. And because of that, Secretary Vince, ako bilang kinatawan ng 2nd distrito ng Parañaque, I will give you a free hand to review all the projects in my district. Ikaw na ang bahala. Kung tingin mo
nararapat ang mga proyekto para sa aming lugar, gawin mo. Kung ano ang tatanggalin mo, kung ano idadagdag mo na sa tingin mo makakatulong sa master plan natin upang maibsan lahat ng problema ng ating bayan, gawin mo. So yun ang binibigay ko sa iyo ngayon na parang pagkakataon na help us fix all these problems. And I am giving you a free hand to fix all the problems also in my district. Bilang first time na district congressman, kailangan ko rin ang tulong ninyo. At ibinibigay ko sa iyo ngayon itong pagkakataon to para maayos mo ang lahat ng mga problema sa mga distrito ng ating bansa. And I will start it with the 2nd District of Parañaque. At ako'y nagpapasalamat na ikaw na ang nandyan. At least ngayon, pwede na kami makatulog na mahimbing na ikaw na ang Secretary ng DPWH. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na dapat ay isama na rin sa mga pagdinig ng Senado at Kamara ang mga congressman na sangkot at nakikipagkutsabahan sa mga kontraktor at mga district engineer ng DPWH, kabilang na nga dito itong tumakas papuntang Amerika na si Congressman Saldico. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Magagaya sa kinahinatnan ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang iba pang opisyal at kawani ng ahensya na sangkot sa ghost projects. Dismissed na si Alcantara at natukoy na guilty sa administrative cases na kinahaharap nito dahil sa mga maanumalyang flood control projects sa probinsya ng Bulacan. Bukod pa ito sa mga isasampang reklamo sa korte laban sa kanya. Babala ni DPWH Secretary Vince Dizon, lahat ng gaya niya sa ahensya ay matatanggal sa pwesto at sasampahan ng mga kaukulang reklamo. Ito lang, sasabihin ko sa inyo, kung merong makitang ghost project tayo, automatic yon. Dismissed ang DE at lahat ng mga kasama sa district na nag-sign off doon sa mga ghost project na yun. Maglalabas din ang DPWH ng Department Order para tiyaking lahat ng proyekto ng ahensya ay coordinated sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, sisikapin ng DPWH na maisumite sa House Committee on Appropriations ang amendments o pagbabago sa panukalang pondo nito para sa 2026. Kasunod ito ng mga natuklasang questionabling items sa proposed budget ng ahensya. May hanggang September 12 na deadline ang bagong talagang pinuno ng Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon para maisumite ang errata, amendments o bagong proposals ng ahensya. So kailangan maghanap tayo ng mabilis na paraan, no? Kasi may deadline tayo ng September 12. Pero ang importante dito, tingin ko, hindi magiging perfecto itong budget na ito. No? Hindi kasi tayo pwedeng magsimula sa zero. Wala tayong oras para doon. No, hindi natin pwedeng i-hold up ang buong budget ng gobyerno dahil lang sa DPWH. Pagtitiyak ng kalihim, tatanggalin nito ang red flags sa proposed budget ng ahensya at rerepasuhing mabuti ang panukalang pondo para sa flood control projects. Kabilang na ang mga double entry at mga proyektong tapos na pero may mga alokasyon pa rin. Posibleng itakda ng House Committee on Appropriations sa September 15 o 16 ang pagtalakay sa budget proposal ng ahensya. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs o BOC ang 28 luxury vehicles na pagmamay-ari ni Sara at Curly Diskaya. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mag-asawa sa questionableng flood control project sa bansa bilang mga kontratista. Ayon sa kanilang legal counsel na si Attorney Cornelio Samaniego III, hindi na ginagamit ng mga Diskaya ang mga sasakyang ito kahit nananatiling nasa loob ng garahe ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Hindi po pwedeng ilabas, galawin, gamitin o tanggalin yung mga ipinaskill po nilang mga papel ng Bureau of Customs at tumatalima po tayo dyan. Kaya lahat po ng 28 luxury cars, nakakordon po yan. Una nang kinumpiska ng BOC ang 12 luxury cars matapos isyuhan ng search warrant ng Branch 18 ng Regional Trial Court ng Maynila.
habang kusang loob namang isinuko ng mag-asawa ang 16 pang high-end vehicles na kanilang pagmamay-ari. Sa kabila nito, tiniyak ni Attorney Samaniego na hindi iligal ang mga nasabing sasakyan at binili mula sa mga local car dealer. Na ang mga 28 luxury cars na nandyan po sa loob ng garahe ng St. Gerard building, ito po ay dokumentado lahat. Okay? Meron pong respective car plates, meron pong tinigdan po ng HPG, Highway Patrol Group, meron pong bawat sasakyan ay meron pong motor vehicle number. Anya, matapos makipag-usap sa kanyang kliyente na si Curly Discaya, handa silang magbayad kung mapatunayang may pagkukulang sa pagre-remit ng buwis para sa mga ito. Samantala, patuloy naman ang paglabas-pasok ng ibang service cars ng mga Discaya sa kanilang establishmento sa Pasig City. Thank you very much, Representative Jokno. We'll move to our next interpellator. I now recognize Representative Brian Yamsuan. Thank you very much, Madam Chair. This is just a manifestation, and also I would like to tell Secretary Vince na maraming salamat sa serbisyo mo sa bayan. Napakaganda ng ginagawa mo. You have inspired people, and we have known each other for almost 3 decades now, and I was fortunate enough to work with you at nakita ko nagkaroon ako ng bird's eye view on how you deal with things and how you are efficient in what you do. And because of that, Secretary Vince, ako bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Parañaque, I will give you a free hand to review all the projects in my district. Ikaw na ang bahala. Kung tingin mo nararapat ang mga proyekto para sa aming lugar, gawin mo. Kung ano ang tatanggalin mo, kung ano idadagdag mo na sa tingin mo makakatulong sa master plan natin upang maibsan lahat ng problema ng ating bayan, gawin mo. So yun ang binibigay ko sa iyo ngayon na parang pagkakataon na help us fix all these problems. And I am giving you a free hand to fix all the problems also in my district. Bilang first time na district congressman, kailangan ko rin ang tulong ninyo. At ibinibigay ko sa iyo ngayon itong pagkakataon to para maayos mo ang lahat ng mga problema sa mga distrito ng ating bansa. And I will start it with the 2nd District of Parañaque. At ako'y nagpapasalamat na ikaw na ang nandyan. At least ngayon, pwede na kami makatulog na mahimbing na ikaw na ang Secretary ng DPWH. That's all, Madam Chair. Madam Chair, maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa aking batchmates sa government service. Sabay po tayo nagsimula sa gobyerno. Maraming salamat po, and makakaasa po kayo na gagawin po natin yung kaya natin gawin. Thank you very much po. May I once again request Representative De Lima to reiterate the second motion. I move that this committee direct or compel the Department of Budget and Management and the Department of Public Works and Highways to submit any correction, any errata, any amendments, any changes to the proposed budget of DPWH within 1 week. I'm sorry, the second motion? Thank you, Representative De Lima. Thank you very much. I'm sorry. The second so I motion, take it back please. because we have already voted on the first. Okay, so the second motion would now read as, I move to defer or suspend the consideration of the budget hearing on the proposed budget of the Department of Public Works and Highways to later date, not later than 1 week, September 16. Second motion. Second motion. There is a motion to defer the consideration of the budget hearing on the proposed budget of the Department of Public Works and Highways to a later date, not later than September 16, and thereafter to be determined by the committee. It has been moved and seconded. The motion is carried. I move to defer the consideration,
budget hearing on the proposed budget of the Department of Public Works and Highways will now be deferred to a later date as determined by the committee, and that date being not later than September 16, 2025. Thank you very much, Madam Chair. Thank you. We would like Thank you, to, honorable members. to Thank you. reassure, of course, the members of this August chamber as well as the public that once the DPWH submits the revised budget for the Department of Public Works and Highways, it will be closely scrutinized and deliberated on by the Committee on Appropriations on the later date. May I hear a motion for the suspension of the hearing? Madam Chair, I move that we adjourn. May I request to amend the said motion, not adjournment but suspension? Madam Speaker, I move that we suspend the hearing of the Department of Public Works and Highways until Committee on... Ang tanong ko sa Pilipinas, nakikinig ba ang gobyerno? Nakikinig ba si Marcos Jr. sa hinaing ng mga tao? Yun yung tanong. Kasi at least sa ibang bansa, mayroon man silang mga tinatawag mong political mobilization or protest and clamor from the people. May result. Nagkakaroon ng change. Or to certain extent, yung clamor ng mga tao nangyayari. Kasi look at Thailand. Thailand right now is already, may bago na ang kanilang PM. Sa Indonesia, feeling ko it will subside kasi ang presidente nila, I think, is listening to the clamor ng mga nagpuprotesta. At saka medyo ma-intensive na eh. Pero sa Pilipinas, ang tanong, may nangyayari ba? Kasi sa akin lang, Admar at saka MJ, tignan mo ang nangyayari sa social media pa lang or kahit sa mga reports. Wala pang nakukonvict, wala pang nakakasuhan, wala pa rin na-jail. There are congressional investigation or hearings going on both in the Senate and in the Congress, but look, ano ang nangyayari doon? Either nakaalis na sa Pilipinas yung dapat masalang sa isang congressional hearing. Asan si Saldico? Kasi Saldico is in the middle of all of this controversy kasi siya yung Appropriation Committee Chair nung last Congress at saka maraming allegations sa kanya. Pero where is he? He's in the United States, out of the blue. Akala ko ba nag-issue si Secretary Vince ng kumbaga anong election niya sa BI na walang makakalabas ng bansa. Hindi pala yun extended sa mga alleged na mga elected officials tulad ng mga congressmen na kumbaga napapag-usapan publicly na baka kailangan isalang sa hearing at sa investigation kasi baka may kinalaman sila. So hindi extended yun. Extended lang sa contractor yun. Yung parang announcement na parang look out sa parang hindi makalis ng bansa. Pero hindi. It should be extended to all possible alleged people na napapag-usapan publicly or even privately na kasama or kailangan isalang sa investigation dahil baka they are part of those people na may kinalaman at accountable sa nangyayaring massive corruption in government, both in the executive or even because the Department of Public Works is involved and even the House of Representatives, even the Senate kasi may mga na-mention na pangalan na lumalabas na yun, tumanggap sila ng donation. May mga ganun eh. So, dapat ang extension, ang tinatawag na wag makalabas ng bansa, extended to all. Hindi lang dun sa contractor. Alam mo, pagdating dito sa mga infrastructure project, ang contractor, alam ko yan, kasi my dad work in the DPWH, Engineer 3, medyo mataas ang posisyon sa DPWH sa amin. Wala na, patay ng daddy ko Pero alam ko to kasi anak ako, lagi akong sumasama kahit bata pa ako sa mga inspection niya sa mga projects. And on this, bata pa ako, I was a kid, I was exposed to this. Tawag nito, and at the same time, to certain extent, ang dad ko, 1 year before siya na matay dahil sa COVID, tawag nito, nag-contractor din. So alam ko at nakikita ko kung ano yung kalakaran dyan. Ang mga contractors, isa lang yan sa dapat mong investigan. Marami dyan, from district engineer up to the level ng engineer nag-i-implement ng project sa DPWH. Tignan nila yung paper trail, tignan nila yung money
actual, makikita nila kung sino ang mga tao na dapat nilang ipatawag sa congressional hearing or sa Senate hearing. At kung magbibigay sila ng lookout sa BI na wala makakalabas ng bansa, dapat it should be lateral to every possible person, regardless kung official o hindi, contractor o hindi, as long as napapag-usapan, ilagay mo yan sa notification para hindi makaalis ng bayan. Opo. Kasi look, Saldico is out of the country. Kaya bang habulin yan? Yung post ko nga sa Facebook kanina, sabi ko, gamitin ni Marcos Jr., ni President Marcos, ang clout niya with the United States to bring him home para umattend siya ng Senate hearing or di kaya congressional hearing. Kasi some of the congressmen are not even, parang hindi sila receptive na ipatawag si Saldico. Ngayon, paano ipapatawag kung nasa United States? Medical concerns daw. Bakit magbi-medical concern? Ang sa Pilipinas ba, walang mga hospital? O bakit kailangan lumabas ng Pilipinas? Wala bang hospital tayo? Ang dami natin magandang hospital dyan Mas mahal pa nga sa United States kasi dollar yun, peso lang sa Pilipinas, diba? Opo. So yun yung sinasabi ko.